Kaya, sa bisa ng karapatang kaloob ng Diyos sa kanyang banal na pangasiwaan, na Iglesia ng Diyos na buhay kay Kristo Jesus, at sa kapahintulutan pa rin na naibigay sa akin mula sa ating minamahal at pinagpipitagan ng matandang kapatid, Brother Ruel B. Santiago. Papatuloy po tayo sa ating gawaing pag-aaral sa oras na ito sa paksa na aking ipaglilingkod na may ganitong tunog ang pangungusap. Ang katangian ng isang lalaki at babaeng dapat piliin ng mga lingkod ng Diyos sa Iglesia ng Diyos na buhay sa panahon ng pag-ibig at pag-aasawa upang maging tiwasay at payapa ang pagsasama. Ito pong pag-aasawa gaya ng ating naging pananampalataya. Pinatutunayan ito ng banal na kasulatan na mula pa sa katutubo, Diyos ang may kalooban. Diyos ang may gusto. Mula pa sa halamanan ng Eden. Ayon sa katalagahan ng pagkakalikha, unang nalikha ang lalaki at pagkatapos ay ang babae. At silang dalawa ay binigyan ng kalayaan at karapatan ng Panginoong Diyos na lumikha, magsama bilang magkatuwang sa lakad ng buhay. Tungkol sa kalagayang ito, maraming mga bagay tayo na dapat maunawa at maintindihang mabuti. Dapat malaman ng isang lalaki at ng isang babae doon sa kanilang ugnayan bilang mag-asawa sa kanilang pagsasama. Ayon sa paksa upang maging tiwasay, payapa, ang kanilang pagsasama. Meron nga tayong kasabihan, narinig natin maging sa ating mga matatanda, ang pag-aasawa daw ay hindi gaya ng kaning isusubo. Na kung ikaw ay mapaso, ay yung nailuluwa. Ang pag-aasawa po na isang lalaki at na isang babae, isang kontrato ng pag-uugnayan na ayon nga sa kalooban ng Diyos. Ito'y panghabang buhay. At talagang sa katalagahan, kamatayan lang ang maaaring makapaghiwalay sa dalawa. Sino mang malagay sa tinatawag na pag-aasawa sa bisa ng panaling katwiran o kautusan ng Diyos, ang alinmang panig walang karapatan lumagot ng tali. Maliban ng alang, ayon sa ating Panginoon Kristo, kung bumangon sa tinatawag na ugnayan ng mag-asawa, ang kasong immoral o ang tinatawag na pakikiapid. Doon po, nagkaroon lang ng pribilehiyo at eksepsyon na ibinigay na hiwalayan ng asawa ang kanyang taksil na asawa. Tungkol po rito sa bagay na ito, ayon sa ating paksa, sa isang lingkod ng Diyos sa loob ng Iglesia ng Diyos, dapat maintindihan mabuti na sa punto ng tinatawag na pagdadala ng kanyang buhay, lalaki man o babae,
hindi kailangang nagiging padalos-dalos. Huwag magaya doon sa katwiran ng iba. Meron po kasing mga tao na ang katwiran ay ganito. Pag-aasawa ay bahala na. Hindi pwede yung gano'n. Ang kailangan talaga maintindihan ano ba yung mga malagang katangian sa isang lalaki. Makilala mo siya kung ikaw kapatid na dalaga sa IDB, yung lalaking yung pag lalaga ka ng yung tiwala. Nung yung mahalagang oo. Maaari mo ba siyang maging katuwang sa lakad ng buhay? Meron po siyang katangi ang kailangan makita mo. Kapag wala sa kanya yon, hindi magiging payapa ang inyong pagsasama. Ang kastilyo ng kasiyahan at ligayang pinapangarap mo sa hinaharap na panahon, kung ikaw ay dumating na sa buhay, may asawa, lalaki man o babae, kapag kayong katangian po yun, ay hindi nataglay ng iyong magiging, ng iyong iibigin, ng iyong magiging kasintahan, ng iyong magiging kabiyak sa buhay, hindi po magiging tiwasay ang pagsasama. Kung ano po yung mga katwiran na yon at kung ano yung mga kaalamang yon, layon po ng paksang ito sa pamamagitan ng paglalahad at pagbibilad ng mga nakasulat na katwiran sa loob ng Biblia o banal na kasulatan, na tayo ay mabigyan ng unawa at kaalaman upang tayo sa loob ng IDB, lalaki man o babae, dalaga o binata, magkaroon po tayo ng mga magandang kaalaman na papatnubay sa atin sa ating pagharap. Kung dumating na yung tinatawag na buhay ng pag-ibig, kaya ay pumapasok na sa puso. At yung pag-ibig na yan, maghahantong yan sa panahon na tinatawag na maglagay mo na, kaya sa buhay pag-aasawa. Sa pasimula pong tanong, pumasok tayo sa ganito. Kung ang isang lingkod na dalaga o binata ay sumapit na sa katamtamang gulang at dumating na ang panahon ng pag-ibig at pag-aasawa, ano ang dapat gawin ng magulang at ng anak na ipinapayo ng Biblia? Basahin po natin sa 7:37 patuloy hanggang 38 sa Primera Korinto. Subalit ang nananatiling matibay sa kanyang puso na walang kailangan, kundi may kapangyarihan tungkol sa kanyang sariling kalooban at pinasiyahan sa kanyang sariling puso na ingatan ang kanyang sariling anak na dalaga, ay mabuti ang gagawin. Kaya nga ang nagpapahintulot sa kanyang anak na dalaga na mag-asawa ay gumagawa ng mabuti, at ang hindi nagpapahintulot na siya'y mag-asawa ay gumagawa ng lalong mabuti. Sa talatang 37 po, napakalinaw. Tungkol sa magulang, responsibilidad at pananagutan ng isang magulang, ama man o ina ng tahanan sa bawat sambahayan, na meron kang mga anak na nasa ilalim ng iyong pag-aakay. Sabi nga ng Biblia, matibay sa iyong puso yung pasya. Alin ba yun? Ingatan ang iyong anak. Dahil, kaya po kailangan talaga gamitin mo yung tinatawag na pag-iingat. Meron kang panganib. Kapag ikaw magulang,
sa tinatawag na paggabay at pagtangkilik mo, pagkandili mo sa iyong anak, ha, ay hindi ka naging listo, delikado, ha, kasi iyan, di mo napapansin, iba na ipinamamalas niyan, mga kilos at galaw. Halimbawa, anak nating babae, pag yan ay napansin mo na yan ay pagising sa umaga, ay mahilig na yung mag-ikot sa harap ng salamin, nagkikinis-kinis, pasuklay-suklay, sa halip na ang pansin na ibang bagay, kakaiba na yung damdaming pumapasok sa kalooban yan Di ba? Kung yan naman anak na lalaki, nagiging binatilyo na nga, iniiwan na yung ugaling pagkabusmos, buhay na kabusmusan, mapapansin mo na rin yan. Kaya, doon sa ganung kanyang nagiging mga likas o kilos na ipinakikita, magiging listo ka na, mahilig na yan nagbababarkad. Di ba? Sa galon, kailangan talaga matalo sa iyong pakiramdam. Dahil, delikado, baka masilat ang anak mo Di ba? Ngayon, palibasay, matibay sa puso mong ingatan. Sakali, dumating, nakita, patunayan mo, ando na sa panahon, umiibig ang anak mo. Talagang, ang kailangan, bilang magulang, manghawa ka doon sa katwirang ipinapayo ng ating Panginoon Jesucristo. Gawin mo ang mabuti at ang lalong mabuti. Pahintulutan mo yung anak mag-asawa. Maging malaya siya doon sa, halimbawa, sa kanya nung iniibig, okay lang. Bakit? Wala ka naman nakikitang panganib Halimbawa, ang anak mo'y dalaga, lumiligaw naman ay kapatid sa iglesia. Okay lang. Pero meron ka rin mga pagtatagubilin kung hindi pa talaga nakahanda kanilang mga panahon doon sa tinatawag na paglagay sa panahon ng buhay, pagsasama bilang mag-asawa. Ingatan yung kanilang puri, yung kanilang sarili, pagkat may mga batas. Tayo, alinsunod sa palatuntunan, sinusunod para mapanatili yung tinatawag na kalinisang asal at yung mabuting pag-uugali na siyang pangunahin. Prinsipyo ni Kristo pagdating dito sa lupa. Kaya nga siya ay umabot hanggang sa kamatayan. Ngayon, mabuti ang gagawin mo. Bakit? Pinahintulutan mo dahil wala ka nakikitang anumang panganib o ligalig. Lalong mabuti ang gagawin mo kung pasyahan mo, anak. Hanggang dyan lang. Putulin mo yan. Ala ako nakikitang magandang tutunguhin. Kumbaga, sa binatang lumiligaw sa'yo. Totoo yan. Totoo kapatid Henaro, naranasan ko, nagamit ko yung karapatang yan bilang magulang. Yung anak ko si Jenal naligawan na isang taga-Tingloy. Yung Tingloy, isang isla doon sa Batangas. Madadaalan mo yung pagpupunta ka lang Mindoro. Doon sa bayan ng Tingloy, mula sa Batangas, para makarating ka ron, aarkila ka ng bangka, para mula Tingloy hanggang Batangas, 1,000 noong mga time na yun. Ngayon, nagkaroon ng tinatawag na pagkikilala ang aking anak at saka yung binata sa pamamagitan ng text message. Nung dumating ang time na gusto magpunta rito, ako, sige, sinabi nung anak ko, sige ako, mabuti ka ako, talaga makilala. Ngayon, pagdating dito, nag-usap kami. Kako, buti ka ako, nakarating ka rito. Kako, pasimula ng ating pagkikilala, gusto ko kako, umabot tayo sa lubos. Mula sa puno hanggang sa dulo. May kasabihan kako ang tunay na tubo, matamis hanggang sa dulo. Ngayon, ganito kako.
para ka kung magkaroon ng magandang larawan yung ating lubos na pagkikilala, kinuwentuhan ko. Doon ako sa Tingga, Labak. Kami kakoy may mga kapatiran dun eh. Kami kakoy may mga pagsambaron, pagkalinggo. Mainam ka ako. Ikaw madalaw doon. Para makilala mo kung ano ba yung personal background ng aming pamilya. Hindi lamang sa pang-araw-araw na buhay, kung digit siya lahat ka ako sa mga bagay na may kaugnayan sa pananampalataya. Ay di, ganun mo. Doon ko talaga kikilatisin kung pwede. Ay naka-6 na buwan. Pa-6 na buwan ay kinumusta ko. Ay walang dalo, ikaw saan ako? Putulin mo yan. Dahil wala ka ako, kumbaga sa pigse, ala pagmamatahan eh. Ika nga, Brad Pasi, na kasabihan ng matatanda ay kilala na sa hunas ang magiging palunas. Di ba? Ay mga katwira ng matatanda yun. Kaya, Timano, cut off. Saan ako, alisin mo SIM ng cellphone mo, palitan mo para yung mga number, walang papasok na communication. Putol. Anak ko naman ay sumunod sa akin, naniwala. Salamat sa Diyos. Dahil, kaya, yun ang sinasabi ng Biblia, lalong mabuti yung gagawin. Kasi naiiwas mo yung anak mo sa kapamakan eh, kung anak ko ay nadala sa tingloy. Babalita ko, anak ko hindi sumasamba, pigati pa ng loob ko. Ay palibasa. Ginamit yung lalo mabuti. Di ba? Naiwas sa panganib. Tungkol dyan, ito ang kalooban kasi ng Diyos sa larangan ng pag-aasawa na dapat maging prinsipyo at damdamin ng isang magulang, ng isang ama, ng isang ina, sa pag-iingat at pag-aalaga sa kanyang mga anak sa panahon ng pag-ibig at pag-aasawa. Ito po nakasulat. 7:39, 1 Corinto. Ang babaeng may asawa ay nakatalian, samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Conditional. Ang Diyos ay merong gusto. Kalooban niya. Ang kailangan mangyari, kung ano yung gusto ng Diyos na paraan. Hindi kailangan masira yon. Kasi pag naiba ang paraan, alam po nyo kasi, pag-asawa, marami, dalawang paraan may nangyayari sa ibabaw ng lupa. Isang paraan, nangyayari, umiiral, nagaganap, paraan ng tao, ayon sa kagustuhan ng tao. At meron naman pag-aasawa na ayon sa paraan ng Diyos. At yan naman naunawa natin, talagang sa larangan ng ganong tinatawag na forma, ang Diyos ay talagang naghanda, nagtalaga ng kaayusan. Alam natin, pagkat tinawag na pag-aasawang ayon sa kalooban ng Diyos, mga tao ng Diyos yan. Lalaki at babae, kapwa lingkod. Ang nangangasiwa, mga ngaral ng Diyos na talagang may karapatan sa loob ng kanyang bayan o ng kanyang kaharian. At ang salitang ginagamit sa pangangasiwa, salitang mula sa Diyos na ibinigay sa tagapangaral. Ito ang tunay na mag-asawa sa harap ng Diyos. Tinalian kapwa ng tinatawag na kautusan. Ay paano matatalian? Ay parehong tao ng Diyos yan eh. Di ba? Ngayon, tungkol sa tinatawag na pag-aasawa, kaya tayo po may sa loob ng IDB, tayo naman ay naroon sa tinatawag na pagsunod sa mga palatuntunan, kung ano man yung mga tuntuning kinakailangan para masiguro natin ang isang lalagay sa gayong kalagayan
nasa kanya ang buong kalayaan at karapatan na pumasok sa tinatawag na buhay pag-aasawa. Pagkat ito nga pong pag-aasawa, pag ikaw ay andyan na, marami ka nang kakaharaping mga, nasabi nga ang pag-aasawa ay napakaraming obligasyon sa buhay Sa buhay ng lalaki, sa buhay ng babae, marami kang responsibilidad, nahaharapin, babalikatin, meron kang mga bagay na talagang paghahandaan ng sarili mo para yung panahon ng pagsasama bilang mag-asawa ay talagang patnubayan ng katiwasayan at kapayapaan ang lakad ng buhay. Kaya, mahalaga po na talagang ang tao, lalo pa ang isang kapatid sa loob ng iglesia, mula sa magulang hanggang sa kanilang mga anak, magkaroon ng tinatawag na patnubay ng kaalaman ukol sa bagay na ito. Pagkat ito pong pag-aasawa ay isang sagradong palatuntunan ng buhay yan. Buhat pa sa pasimula. Gaya po ng dapat nating makilala. Kung ang kailangan ay magawa ang tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos sa larangan ng pagpasok sa buhay pag-aasawa. Gayon din sa pagtataglay ng pag-ibig. Kung dumating na yung panahon ng pag-ibig sa buhay, lalaki man o babae, ano ang paunang tagubilin po ng ating Panginoon Jesucristo kung dumating na ang panahon ng pag-ibig at pag-aasawa sa kanyang mga kapatid sa Iglesia ng Diyos na buhay? Basahin po natin sa pangkat na 10 at talatang 37. Sa aklat po ng Mateo, ganito ang ipinagpauna ng ating Panginoon Jesucristo. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa atin, ay hindi karapat-dapat sa atin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa atin, ay hindi karapat-dapat sa atin. Yung pong kalayaan natin, sa larangan ng tinatawag na pagtataglay ng pag-ibig, kung dumating na sa panahon ng pag-ibig, may bilin po ang ating Panginoon Jesucristo na hindi natin dapat malimot. Huwag nating pahihigitin ang pag-ibig natin sa kanino mang iba kumpara sa pag-ibig natin kay Kristo. Yun po ang kanyang paalaala. Sapagkat sa anumang paraan, kapag ka nagawa mong ipagpalit sa kanino mang iba, dahil pinahigit mo ang pag-ibig sa iyong kapwa, ang sabi ni Kristo, hindi ka magiging karapat-dapat sa Kanya. Ganun po ang dapat nating makilala. Sa makatwid, si Kristo muna, bago ang iba. Paano po natin ipakikita yung higit na pag-ibig kay Kristo? Gaya po ng dapat nating makilala sa pamamagitan ng ating paggalang at pamimitagan sa Kanyang mga palatuntunang dapat nating maging panuntunan sa lakad ng buhay. Yun po ang kailangan, mga kapatid. Ngayon, kung sa ganitong paraan, mga kapatid, ay ayon kay Kristo, huwag pahigitin ang pag-ibig sa sino mang iba sa pag-ibig na iniuukol sa Kanya. Ano po ba ang tiniyak ng banal na kasulatan? Kung ang isang kapatid sa loob ng IDB, halimbawa ay babae o lalaki, hindi magawang makapag-ingat sa kanyang sarili. Ika nga mag-asawa na tinatawag na para bahala na. Ika nga nung narinig ko, mag-aasawa na muna ika ng paapa, At sa langit na ika, magpapaapaan nyo.
Ewan ko kung saan nakot-kot naman nun yung katwirang yun, nasa langit mag-aasawa pa. Ang nabasa ko sa Biblia, sa langit wala nang pag-aasawa doon sa bayang banal. Siguro katwira namang hinabi na lang ng kanyang sarili para masunod lang yung kanyang kapritsyo. Ano po ba yung maaaring ibuka? Ano maaaring kahinatnan kung katwirang bahala na? Sa larangan ng tinatawag na pagpasok sa buhay pag-aasawa, ang panghawakan ng sino man. Ayon po sa Biblia, 6:14 hanggang 16, pangalawang Korinto, ganito po ang sinuan. Huwag kayong makitumatok ng kabilang sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ng kalimanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Bilian, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya, at anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosa, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Dahil ang sabi ng Diyos, manananak sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Doon po sa ganung punto, pagsamahin mo yung hindi magkaisang espiritu, magkaisang diwa, kahirap mo. May mga sandali, halimbawa na lang sa inyong pagsasama, dumating ang hapon. Ikaw kapatid palibasa nasa puso mo yung pag-aalaala, pag kilala sa Diyos, luluhod ka, mananalangin ka. Ay pag nakatuwa ka ng kasama mo, gagawin naman ay kikilitin ka sa talampakan at bubuwisitin ka. Ay paano? Ay hindi mo naman kaisang diwa Di ba? Dumating ang panahon, nagkaroon kayo ng anak. Hinihikayat mo ang anak sa iglesia. Maging mananampalataya. Maging tao ng Diyos. Yun naman partner mo hinihikayat naman niya sa kalayawan. Saan? Kasama sa sugalan, kasama sa inom-inom, kasama sa bisyo. Kahirap po. Mahirap po. Kaya talagang hindi may iwasang, di talagang madama yung tinatawag na bigat ng tinatawag na kalagayan sa buhay ng isang kapatid kung doon siya mahulog sa larangan ng tinatawag na pakikisama sa hindi kaisang diwa, kapananampalataya, kapatid sa espiritu. Kaya dito po sa IDB, talaga, ipinapayo natin sa mga kapatid. Talaga hanggat maaari, kapatid na binata, kapatid na dalaga, okay, kadami naman ang ating mga kapatid yan. Nagagandahan, matatalino. Sila, hindi ka mag-aalinlangang sila pa nagtataglay ng talagang magaling na kabaitan sapagkat kabaitan galing kay Kristo ang kanilang natutuhan. Hindi kabaitan ng sanlibutan. Na ang pumasok sa kaisipan ay puro kalayawan, bisyo, pagsunod sa pita ng laman. Yan po ang takbo ng sanlibutan ating nakikita. Kaya tayo, talaga bilang mga lumalagay sa tinatawag na pangangasiwa sa ating pagpapayo sa mga kapatid, katulong ang mga magulang ng bawat sambahayan, mga kapatid, talaga yan ang ating ipinapayo. Masarap makisama sa kapatid. Masarap ding makisama sa biyanan mong kapananampalataya. Mga mapahamak ang kaluluwa. Sa 10:37 sa aklat ng Mateo, ganito ang nakasulat. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Malinaw ang pagtuturo ng banal na kasulatan. Sa larangan ng pagpasok sa buhay, pag-ibig, at lalo pa sa panahon ng pag-aasawa, may bilin ang ating Panginoon Jesucristo. Ang kailangang
gawin ng isang kapatid sa iglesia. Huwag pahihigitin ang kanyang pag-uukol ng pag-ibig sa kanino mang iba. Unang-una, magulang. Gaya nga ng ating nalaman. Malaki ang kanyang responsibilidad o pananagutan sa pag-iingat ng kanyang anak. Pagkat, kaya mo iingatan, ayaw mo ang anak mo, pagdating ng panahon may impyerno lang inaalaala mo rin at ikinalulungkot mo rin, hindi mo rin gusto mangyari bilang magulang na kung dumating ang panahon, magsama na ang anak mo, sa mamali ang anak mo sa pagpasok sa buhay pag-ibig, magkakaroon ka ng apo, sapagkat ang pag-ibig na itatanim ng mga yan, aalagaan ang pagmamahal at magsusupling yan. Ang mga supling na yan, pagdating ng panahon, kung hindi malagay sa kalooban ng Diyos ang pag-aasawa, maiimpyerno lang naman. Kaya, ang isang magulang at maging ang anak, talaga nagkakaroon ng isang damdaming panindiganan, pagmalasakitan, at panghawakang mabuti kung ano yung talagang kalooban ng Diyos. At ito nga ang sabi ni Kristo, huwag pahihigitin sa kanino mang ibang pag-ibig na iuukol sa pag-ibig na iniuukol sa Kanya. Ganyan po, mga kapatid. Ngayon, ay dahil dito, ito po ang pangalip kasi pagka hindi nalagay doon sa paraang nais ng Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo sa tuntunin ng tatawag na paglakad sa buhay, pag-ibig at pag-aasawa. Ganito ang nakasulat, 6:14 hanggang 16. Excuse me. Pangalawang Pedro 1:5, excuse me. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. Meron tayo talaga, kaya ang payo ngayon, dapat mo malaman, kapatid. Una-una, ito ang dapat nating maging pananaw. Kung ang sympathizer mo, yung lumiliyag sa iyo, nagkakagusto, hindi kapatid sa pananampalataya, turuan mo muna. Umibig sa ating Panginoon Jesucristo sa paanong paraan. Bigyan mo yan ng kaalamang pan-Diyos. Kinakailangan, misyonin mo muna. Ipaunawa mo sa Kanya ang halaga ng kaluluwa. Higit sa lahat. Sapagkat darating ang panahon, ang tao hindi makaiiwas. Sa takdang araw, ang bawat nilalang haharap yan sa hukuman ni Kristo, magsusulit ng Kanyang ginawa. At sa araw ng pagsusulit doon, ibibigay ang gantimpala. Kaya, kailangan talaga masiguro mo na doon sa iyong paglalaga ka ng iyong tinatawag na pagtitiwala. Pag-asa, magiging katuwang mo sa buhay bilang kabiyak. Magiging karamay mo siya. Sapagkat kung hindi mo siya magiging katuwang sa mabuting simulain, kahirap no. Hindi mo siya nabigyan ng kaalaman pan-Diyos. Inilaban mo na ng bahala na yung haharapin mong kapalaran. Magsasama kayo. Dumarating ang linggo, sasamba ka. Siya naman na parang sa bisyo. Sasayab ang buhay mo nun. Nandun siya sa gawang kalayawan, sa barkada. Ikaw naman gumagawa ng kabanalan. Magiging tiwasay ba ang kalooban mo sa gano'n? Kaya, ang ipinapayo upang lalong maging masigla, magtibay ang kalooban sa nakilalang katwiran, bigyan natin ng kaalaman ng Diyos. Kausapin mo, misyonin mo muna. Para kung makilala mo siya'y umiibig kay Kristo,
nakilala si Kristo, meron ka ng panghahawakang katwiran. Pwede ko nang ibigin to, pwede ko nang pagsanglaan ito ng aking pagtitiwala. Bakit? Magiging katuwang ko sa lakad ng buhay. Kaya, sa ganun po, swerte ng isang lalaki at ng isang babae ang magkaroon ng magiging kapareha na karamay niya sa mga gawang pagluwalhati at pagpuri kay Kristo at sa Diyos. Yan po talaga ang prinsipyo ng IDB para maingatan at maalagaan ang kalagay at kapakanan ng buhay at kapalaran ng mga kapatid sa loob ng Iglesia ng Diyos ng Buhay. Kaya, ang paraan, mimisyonin po natin. Ilagay mo sa talagang paraang kasakay ng kalooban ng Diyos. Ipaunawa mo sa Kanya, sino ba yung Diyos na dapat paglikuran? Ayon sa tinuturo ng kasulatan. Bakit mahalagang makilala ang Diyos na Espiritu, ang Diyos na banal na pinakamakapangyarihan sa lahat? Ano ang kasamaang ang tao'y manatili na naaalipin ng likong paniniwala sa mga maling pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos? Anong masamang ibubungas sa dakong huli? Ganun po. Kailangan talaga maintindihan niya. Ang tao merong isang dakong pagbabanalan. Doon mamumuhay ayon sa kabanalan upang maging dapat sa Diyos. Yan ang iglesia na kasulat sa Biblia. Bahay ng Diyos. Ito siya iglesia ng Diyos na buhay. Ang kailangan na ipaunawa. Di ba? Ganyan po ang dapat nating maunawa. Makilala. Kaya, ngayon, kung siya naman ay tumatanggi, di mo po tinakilala mo, hindi mo pala ka-prinsipyo, barumbado espiritu, hindi diyan ka dito, hindi ako papayag na isang lako ang aking kaluluwa, na ako'y maiimpyerno. Dahil lang sa pag-ibig, isa sa pagwawalang bahala ko kapag ng aking kaluluwa, sasangla ko kay Satanas. Hindi po gano'n. Eto, payo. 6:17 hanggang 18 sa pangalawang Korinto. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Yeah. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Oh. At kayo aking tatanggapin. Ayun. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Kaya, kailangan talaga, sa unang yugto ng usapan, ng pagkikilala, ay pinapayo natin sa ating mga kapatid na sa iglesia, dalaga man o binata, unahin muna ninyo na magkaroon kayo ng lubos na pagkikilala tungkol sa kapakanan ng inyong kaluluwa. Yun ang mahalaga. Sa pamamagitan ng paghahayag at pagpapakilala ng mga kaalamang buhat sa Diyos. Ngayon, kung siya naman ay talagang ayaw pahinuhod sa katwiran, aba, nasa iyo karapatan. Iwasan mo siya. Kailangan talaga ingatan mo yung sariling kaluluwa. Bakit? Aba nasa kalayaan mo at karapatan mo tinatawag na pagpili. Yun ang dapat mong isaisip. Pumipili ka dahil ang gusto mo yung makasiguro ka na doon sa pasukin mo hinaharap na panahon ng buhay, magtatabo ka ng tiwasay at payapang mga kaarawan sa inyong pagsasama. Ngayon, yan po daw. Ngayon, kung hindi mo naman magiging kakampi, kasi kung magkami sila kato, di ikaw ay iglesia, ako naman doon sa reliyon ko, hindi po gano'n. Kailangan talaga maging kakampi. Ay sa pagpili na magiging asawa,
upang kasamahin habang buhay, ano po ba ang katangian o ugaling dapat makita sa isang lalaki o babae? Ano po yung mahalagang katangian ng pag-uugali sa kanyang pagkatao? Ayon sa Biblia, 8:12 po, Kawikaan. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan Oh. at aking nasusumpungan ang kaalaman at gunitan. Ang kailangan po yung tinatawag na kabaitang pag-uugali. Kasi po yung tinatawag na ugaling kabaitan ng tao. Yung karunungan, sabi nga, doon nagmumula, doon nakalakip. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Pagka po at taglay yung tinatawag na kabaitan, na pag-uugali, iba po kasi yung may ugaling mabait eh. Ayun, tungkol po doon sa ugaling mabait, meron po bagay tayong dapat malaman doon. Kailangan madisima, siguro din kapatid na paso yung kabaitan pag-uugali. Kasi ang tao, minsan, pag hindi mo na tiyak yung uri ng kabaitang nasa kanya, yan ay ang gusto ko sa manugang ko. Itaob mo't itihaya. Itindig mo't itiwarek, wala reklamo, ibig sabihin sunod-sunod. Aba, hindi ganon. Yung kabaitang tinutukoy po rito, kabaitang mula kay Kristo. Maging mabait ito dahil sa ito'y natutunan talagang mga mabubuting pamantay at kaalaman sa larangan na tinatawag na pagdadala ng buhay. Kaya yung karunungan, sa kanya pumapatnubay. Kaya yan, maaasahan mo talagang katuwang mo sa larangan ng paninindig at pagmamalasakit sa lahat ng mga bagay na mabuti na may kaugnayan sa pagkilala sa Diyos. Dahil doon sa kanyang kabait. Mabait sa Diyos to. At sapagkat ito'y mabait sa Diyos, ay kung sa Diyos ay mabait yan, di sa iyo pa, ikaw pa asawa niyan, ikaw ang laging kaalalan yan, di makikita mo rin yan ay ugaling kabaitan, dahil laging lumalagay lang yan sa talagang ayos, sa wasto, sa tumpak at paraan ng pagdadala ng buhay na tama. Ganyan. Mahotid. Ngayon, tungkol po din sa ugaling kabaitan na ito, na pag-uugali, napakahalaga po kasi yan. Kaya kailangan talagang mapili yan. Masumpungan mo. Ang katwiran po, pakinggan ninyo, Kawikaan 11:22. Kung paano ang hiyas na ginto sa muso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait. Ikaw ay kahirap nung mahulog ka sa ganong kalagayan. Nakaw ay ka. Kinay ka naging partner sa buhay, pang-eskolta, nagmamalaki pa. Pang-eskolta na. Ibig sabihin talaga. Magandang, pwede talaga iparada. Pero, paano? Kung ang yun talagang magaling na kabaitan ay wala sa kanya. Ay gaano karaming mga lalaki ang nabigo ang kanyang kinabukas at kapalaran sa larangan at pagdadala ng pag-ibig at buhay pag-aasawa. Kapag napasyo, meron ngang naghatid sa akin ng balita kapatid sa iglesia. Minamalo mo. Nagkilala, nagligawan, hanggang sa nagkasintahan. Hanggang sa humantong doon sa tinatawag na panahon, sila'y nagsama, nagpakasal. Aba, ay dumating ang punto ng pagkakataon hindi na-abroad yung babae. Yun naman lalaki naman ay naiwang nakisama, nakipisan doon sa kanya, sa magulang ng babae, dahil sa usapan
Pagka siya umalis, nagpunta sa abroad yung asawa lalaki, di kapisan to sa biyanan. Yan naman lalaki naman na hindi mo masasabi, maibibilang sa lalaking alas silbi, sapagkat may hanap buhay. Hindi naman masasabing mahinang klase. May binamahalo mo. Nung bumalik yung babae, ayaw na makisama doon sa asawa at nawala na raw ang pagmamahal. Ayaw na. Tumanggi na, makisama. Ay, ganun ba? Hanggang ngayon, wala namang... Ngayon, sabi ko doon sa lalaki, tingnan mo kung may third party issue yan. Kasi yung pagmamahal na dati nasa iyo, yung pagmamahal niya sa iyo, bakit nawala? Kanino napunta? Ano ka kung pag-aaral yan? Kasi, isang kapatid natin nagpadala na report sa akin. Message. Ganon-ganon din ang nangyari. Yun naman lalaki nasa abroad, naghahanap buhay, mag-asawa, abay nako, nung maiwan yung asawa, anong nangyari naman? Naging positibo naman sa kasong immorality. Bakit? Tinawag sa akin yun noong buwan ng Oktubre. Sabi ko, kako, gawa pa natin ang paraan. Baka sakaling magbabalik ang normal na huwisyo niyan. Kausapin pa. Paalalahanan. Nako, ang report ng manggagawa. Lalo po kang tumindi. Nakisama na sa lalaki. At pati ang nangyari, naepektuhan pa yung anak. Dahil, siyempre, naging komplikado na sa issue, yung anak kumbaga pinasok ng legal law. Kaya, may mga kaso. Mahalaga po kasi talaga na ang tinatawag na usapin ng pag-aasawa sapagkat ito, ang pundasyon ng isang maligayang pamilya, sambahayan, na nakasalalay yan doon sa talagang maayos na pagsasama ng lalaki at ng babae sa lakad ng buhay para maging matatag. Gaya na dapat nating makilala. Kung paano po sa babae, merong nagiging irresponsable. Sabi nga ng Biblia, babaeng walang bait. Ay, hirap nung walang bait. Yung kabaitan na hindi mo makita sa kanya. Paano mahahanapan nyo na maayos na pakikisama doon sa asawa? Sa halip na ang asawa, kung halimbawa, pag galing sa trabaho, masanang pawis, pagdating sa bahay, sasalubungin ng may lambing at may giliw at meron dala, kumbaga, isang tuwalya at papahiran ng pawis at merong tinimplang kaping isasalubong. Ay, hindi. Ang isasalubong pa, bubuskahin pa. Aba, ay naku po, bigat no. Ay sa lalaki man po, kaya naman, ang babae naman sa loob ng iglesia, kapatid na dalaga, may paalaala rin po sa inyo. Kung kayo naman ay pipili ng lalaki na inyong ibigin, ay kailangan din. Siguruhin ninyo, maging matalino kayo. Kasi po, mahirap din doon sa lalaki, magkaroon kayo ng mga makasamang lalaking irresponsable. Abandonado, ang tawag ng Biblia. Pakinggan nyo. Ganito ang nakasulat sa Colosas 3:19. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Yung lalaki yung mapait makisama sa asawa, ang ugali no, pero ang gusto nung masunod ang kanya lang gusto Pero wala yung pananaw doon sa bagay na may kaugnayan sa kalagayan ng kanyang asawa. Pero ang gusto niya, kung ano yung bagay na gusto niya mangyari, yun ang masusunod.
Yun po ang larangan ng tinatawag na mapait, makisama. Eh, meron mga lalaki kung magmahal sa asawa ay binibigay sipa. Lambing kabayo ka nga. Ha? Dago, sampal. Ha? Babati sa asawa sa halip na may harmony, may giliw, may labios ay hindi ako maririnig may honey, darling. No. Ikaw ay kantarantada kay. Tatanga-tanga kay. May mga lalaki ganun Ha? Naku po. Paano yan? Magiging maligaya at magiging masaya ba ang buhay doon sa gano'ng sitwasyon? Hindi. Kaya, doon sa mga kapatid man, kailangan talaga gamitin din natin yung tinatawag na pagiging maala, marunong sa larangan ng tinatawag na pagpili. Ayun. Para tayo talaga nakalalapit-lapit sa tagumpay. Siguruhin mo, kapag natapatan mo yung lalaking may umiibig sa Diyos at babaeng ang puso'y umiibig sa Diyos at kay Kristo, sigurado riyan. Nandyan ang magaling na kabaita. Kaya ang payo ng Biblia sa larangan ng tinatawag na pag-aasawa, huwag tayong magdadali-dali. Na para tayo mauubusan ng biyahe. dahil mahirap pag nakatapot ka ng lalaking mapait makisama, liligaya ka ba raw? Lagi ka lang naman inaasara ng mura. Lagi ka lang naman binubulyawan. Kung makatapat ka naman ng babae walang bait sasaya rin ba naman ang pakikisama mo ron? Lalambingin mo Ha? Ikaw naman pagagalitan. Aanyayahan mo sa paggawa ng mabuti, ikaw naman ay tatanggihan, kahirap. Yan po mga katwiran. Ngayon, tukod po sa rito, merong mga babae, ang ugali nakakayamot. Sabi rin ng Biblia, Solomon po may sabi dito 30:23. Ito po ang nakasulat, kawikaan. Sa isang babaeng nakayayam pagka Wala ko nag-aasawa po. at sa isang aliping babae na nagmamana sa kanyang Panginoong babae. Ay kahirap nung mapasok sa mag-asawa yung nakayayabot na ugali. Paano magiging? Hindi talaga. Magiging talagang tiwasay. Di ba kapag napasya? May mga punto, ni palibasa si Propeta Solomon, talaga eksperto sa karunungan yan. Sa bandang huli, nakuha niya ang konklusyon mabuti pa ang tumahan sa sulok ng bubungan. Kesa ikaw ay makisama, sa babae na kayayamot. Bakit? May ugaling palatalo, palaaway. Yan po ang mga pangyayari. Ngayon, tungkol dito, ito po ang importansya, kaya mahalaga mga kapatid yung pagpili. Ako sa tula kapag napasyo Ako sa una't pangalawang karanasan ko sa buhay na pag-aasawa. Ay sa totoo, pag pinapasok ko, inuuna ko yung panalangin ko sa Diyos na yung Panginoon. Kung ito'y talagang para kung ito'y kapalaran ko, bibigay mo sa akin, bigyan mo ako ng palatandaan. Kung hindi, bigyan mo rin ako ng palatandaan. Dahil naniniwala tayo talaga sa Diyos, wala imposible. kaya pati yung liligawan ko, talaga, bago ako lumigaw, bago ko gawin, talaga sa Diyos sinasangguni ko. Hindi ko sinasariling kalooban yun sa akin, sariling gusto. Dahil mahirap pag kinagsariling kalooban pagka ikaw ay nasilat mahirap mabigat. Totoo yun. Sa ano bang bagay? Ngayon, ang mabait na asawa, talaga ibinibigay ng Diyos yan
Di ba? Basahin natin. 9:14 kasama po ang 18:22 sa Aklat ng Kawikaan. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ayan. Ngunit ang mabait na asawa Oo. ay galing sa Panginoon. Ayan. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa Oh. ay nakasumpong ng mabuting bagay Oh. at nagtatamo ng linga Oh. ng Panginoon. Ay, di ayos na ayos. Di ba? May katwa ka sa buhay. Sa panahon ng pagsasama nyo sa pamamagitan ng asawang katwang mo na nagmamalasakit at bumabalikat, ano ba yan ang hamon ng buhay na yung inyong kinakarap dalawa kayo na sumasalunga, hawak kamay, ha? May nagkakaisang kalooban kayo na talagang hindi kayo natitigatig. Kung sa buhay mang ito may mga pighati at may mga bagabag na dumarating o suliranin, pero yung kalooban naman sa larangan ng paglilingkod na anatiling naroon ang kagalak at kasiyahan sa gitna ng mga tiisin, di ba? Iyon ang payapat tiwasay na buhay sa buhay ng kapatid. At yan ang benepisyo na talagang dulot ng pag-aasawang nakaayon sa kalooban ng Diyos. Na, gaya dapat natin makilala, ang kailangan lang naman sa atin ay talagang hahanapin natin, sa ating paghanap ay pipiliin. Di ba? Oh. Ang mabait na asawa raw ay galing sa Panginoon. Ang Diyos naman talaga nagbibigay Ay ngayon, kung masumpungan mo mabait na asawa, ay ano pa kinabang? Nagtatamo raw ng lingap. Ha? Kaya yung kabutihan, yung kagandahan loob ng Diyos sa pamamagitan ng pakikisama ng asawa mo na ibinigay sa iyo, ay patuloy mo tatamasahin yun Ha? Di ba? Yan ang napaka-laking pagalingan. Ngayon, ang ganito po, siyang kalagayan na tunay na mag-asawa, lalaki at babae na talagang ang kanilang mga puso at kalooban binuklod ng katwiran, pinag-isa sa isang layunin at prinsipyo ng mabuting pagdadala ng buhay sa pag-ibig sa Diyos at kay Kristo para manatili sa kapayapaan ang mga kaarawan ng kanilang pagsasama. Ito ang tunay na mag-asawa sa harap ng Diyos. Kaya ang ating nalaman, kalooban po ng Diyos, nagdaan sa talagang proseso ng pagsasamang ayon sa Diyos. Yan, sa IDB, pinagsama ng Diyos, pinakasiwa ng mga ngaral ng Diyos, tinalian ng kautusan, tumanggap ng kanilang karapatan, basbas sa kanilang pagsasama sa bisa at karapatang kaloob ng Diyos sa kanyang mga kinakasangkapan. Nagsama sa katwiran, binuklod sa isang espiritu at damdamin ng pananampalataya ang kanilang mga puso. 2:19 hanggang 20 sa aklat po ng Oseas, ito po ang nakasulat. At ako'y magiging asawa mo pakailanman. Oo, magiging asawa mo ako sa katwiran at sa natulan at sa kagandahang loob at sa mga kawan. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at iyong makikilala ang Panginoon. Iyo, yan po, mag-asawa na talagang lumagay ang kanilang paraan ng pagsasama sa kalooban ng Diyos. May isang Diyos na sa kanila'y pumapatnubay. Isang Diyos na nagiging saksi ng kanilang pagmamahalan. Binata, umiibig sa Diyos. Umiibig sa kanyang asawa. Dalaga, umiibig sa Diyos. Umiibig sa kanyang asawa. Ang Diyos ang nagiging saksi. Nagiging gabay. Ang Diyos ang kanilang nagiging patnubay sa lahat ng kaarawan ng kanilang buhay. May kapayapaan, may pagmamahalan, nasa kanila ang lingap, ang kagandahan loob, buhat sa Diyos. Kaya napakalaga po, mga kapatid, na talagang tayo ay maging sigurista sa larangan ng pagpasok sa buhay
panahon ng pag-ibig, hanggang sa panahon ng tinatawag na pagpasok sa buhay pag-aasawa. Ito po ang payo at paalaala ng pangasiwaan sa lahat ng mga kapatid. Gamitin po natin ang katwiran mula sa Diyos para maingatan natin at maalagaan natin ang ating kaluluwa. Ang katwirang mabuti sa magulang at lalong mabuti. At gayon din ang anak sa kanyang buhay para hindi siya mapalungi sa huling pagkakataon sa pagpasok sa buhay, pag-ibig at pag-aasawa. Yan ang mga katwiran po. Bakit? Talagang sa lingkod ng Diyos, mahalaga po ang pagpili. Ha? At ang mga katangian po ng isang mabuting asawa, tandaan po natin, taglay niya yung tinatawag na ugaling kabaitan, mabait sa Diyos. Hindi po yung mabait sa kapwa, tao lang. Na kung anong magustuhan ng kanyang kapwa, okay, sige. Walang tanggi. Pero iba po yung mabait kasi sa Diyos Iyon ay talagang may delikadesa. Lumalagay lang yun sa tama. Yan po mga kapatid, ang mga katwiran na kapaloob sa paksang ito at loobin nawa na sa buhay ng mga kapatid ay patuloy na tayo ay sumagana at patuloy pa tayo na matda ng mga kaalaman sa pamamagitan ng pagpatnubay at paggabay ng pangasiwaang maakay sa atin para tayo ay umabot sa lalong pagtatagumpay ng ating mga kaluluwa sa mga bagay na ating ginagawa na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Yan po akin ay paglingkod sa paksang ito. Salamat.